a thief in the night, He'll be there. We will meet Him in the air and always glory. Maranatha, He is coming, He'll be there. Maranatha, yes, Jesus is coming again. Maranatha, yes, Jesus is coming again. He's coming again. If you give me her today, will you be ready? Will you know for sure that He's alone? By accepting Jesus Christ as Lord and Savior, we will live with the King forevermore. Maranatha, yes, Jesus is coming again. Maranatha, yes, Jesus is coming again. He's coming again. In the twinkling of an eye, He is coming. Like a thief in the night, He'll be there. We will meet Him in the air and always glory. Maranatha, He is coming, we'll be there. Maranatha, yes, Jesus is coming again. Maranatha, yes, Jesus is coming again. He's coming again. Maranatha, He's coming again. Ooh, ooh, Maranatha, He's coming again. Ooh, Let's bow our heads for prayer. Let's pray. Our great God, yet our loving Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, we humbly come before Thy throne of grace this very moment. We would like to praise Thee and glorify Thee for Thy wonderful deeds and unfailing love. Father, we feel unworthy of Your presence, and so we ask forgiveness for the sins we committed against Thee. As we start our Sabbath School lesson study, please enlighten our hearts and minds through sending Your Holy Spirit to help us. Lord, please bless each one of us. Thank You for hearing and answering our prayers. This we pray in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon nga pagpakikuban usab kaniyo karon ning laing yugto na usab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson, pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Lesson number 5 mga pinangga ko mga kaigsunan, Exiles as Missionaries.
Mga pinangga kung may gala sa Lipatan Padayan Sunahan, gusto lang ko pibalukan ninyo nga karong Sabado dinhi mismo nga studio sa ato ang buhatan or studio sa LCMBN dinhi ta magkita, magkuyog alang sa ato ang special Sabbath Fellowship dinhi sa Dakbayan sa Digos. Panimalay sa mga banson, sa ilang residensya, sa ilang tukaran sa Dakbayan sa Digos. See you here mga kapamilya, ang ginamagapanalangin kanimog kanatong tanan. Higalag mga pinangga ko mga kaigsoon nga ato ang suheto nga pagkatun-an karon usbon ko exiles as missionaries. Ang ato ang K-text or memory text makita nato mga kaigsuonan matod pa rinhi sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 14. Nagkanayon mga pinangga ko mga kaigsuonan, he was given authority, glory and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Mga pinangga ko mga kaigsoon na ito masabtan dinhi, the Seventh-day Adventist Church is the church of the prophecy. As a member of this church, we are also called the people of the last days prophecy. And I'm happy that I belong to this church. And you are happy too nga namembro ka nining iglesia because this is the last church and we are living in the final history of the prophecy. Pero isip nga mga katawhan nga nagkinabuhi, sumala sa klagda sa propesiya mga kaigsuonan, we believe that Christ's second coming is coming very soon. Hapit na mahitabo ang pagbalik ni Ginoong Hesus o ang pagbalik ni Kristo mga kaigsuonan will put the world into its end or will bring end to the world. And that is an ultimate plan of God mga kaigsuonan to put up His everlasting kingdom on earth. Muna yung pinakadakong plano ng iyahang kingdom, ang iyang dominion, ang iyahang greatness, ang iyang power of heaven shall be upon Him and to His people sa iyang mga balaan sa mga katawhan sa Dios mga kaigsuonan. Ang iyang kingdom, ang iyang mga katawhan nga naa siyang gingharian mag-serve kaniya, mag-simba kaniya. And I would like to tell you, the kingdom of Jesus Christ nga iyang itukod ning kalibutan na shall be the culmination of our faith. The ultimate end or the final end of faith, not end kay wala na, end which is not iskatos but end that is telos. Meaning the goals and objective of our faith is the everlasting kingdom of Jesus Christ. Dinhi na matuman manghigala katong giingon nga sa Hebrews chapter 11 verse 16 nga matod pa nga ang mga katawhan sa Dios nangita og better country, mas arang-arang, and that is a heavenly land, a heavenly country mga kaigsuonan. Ang Book of Daniel mga higala, usa kini siya ka libro sa mga missionaries nga na-exile mga kaigsuonan. And we will study their exile. Nganong na-exile sa didto mga kaigsuonan? Kabalo mo sa story during the time of King Hezekiah. Nanghambog siya sa mga panalangin sa Ginoo nga naabot siyang kinabuhi. Iyang gipakita sa mga spy, mga bisita sa Babylonia, ang iyang mga bahandi mga kaigsuonan. Kamo na sayos mga sugilanon sa Daniel kapitulo Isaiah chapter 39 verses 5 and 6. Mauni ang bendeta sa Dios kaniya, ang judgment sa Dios ngadto kaniya. Matud pa dinhi, then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord of hosts. Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until the day shall be carried to Babylon, nothing shall be left, says the Lord, and they shall take away some of your sons, and who will descend from you, whom you will beget, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. So ato masabtan mga kaigsoon, there was a prophecy, and it did really happen. Gisulong sila sa Babylonia, gihakot ang tanan nilang bahandi pangos sa Babylonia, apil pa ilang mga kabataan.
gidala dito mga pinangga ko mga kaigsunan. Dito sa Babylonia, o sa kadapit mga kaigsunan, very harsh when it comes to the comfortability of God's people to worship Him. Dili siya komportable sa alang sa mga katawan. Babylon was not the best ground for worship sa mga katawan sa Dios. Nga naman, that was a pagan land. Usa kadapit mga higala nga, makidiyos-diyoson mga pagano kadto nga lugar. Ang ilang kultura mga kaigsunan, very opposite sa kultura sa mga katawhan sa Dios. Daw alien ang ilahang kultura mga kaigsunan. Apparent kayo nga maglisod yun sa usa ka tawo nga maging loyal siya ngadto sa Ginoo. But despite to that, the exiled missionaries, Daniel and his friends, ilag yung gipruiba mga kaigsunan, ilang gihimong challenge ang nahitabo sa palibot, ang ilang kahimtang mga kaigsunan, ilang gihimong hagit silang kinabuhi to stand for the right in order to testify their faith to the land of the unbelievers. Mitindog yun sila mga kaigsunan. Sa pananglitan, sa pagkaon, Daniel Kapitulo 1, 8 hangtod 13. Daniel stood and his friends. Daniel and his friends stood for the right. Nihangyo sa dili ni mukaon ang mga pagkaon niya sa kalibutan sa Babylonia nga pagkaon sari. Just give us pulse and water. Gulay lang yun og tubig ang amua. Ang record nagkanay maigsoon sa verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Gituyo gyud ni Daniel nga dili niya hugawan ang iyahang kinabuhi. So that was his willful choice to stand what is right, to stand as a good example, and to stand as a missionary not only in words but in deeds. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan, kitagan sila chance in 10 days. Ang record nagkanayon, now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs, and the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and drink, for why you should he see your faces looking worse than the young men who are your age, then you would endanger my head before the king. Delikado, maputlang kog liog, basig madaot mo. Pero ang record nagkanayon mga kaigsunan, mali ang eunuch, ang chief eunuch. Kaya nga naman, 10 times ang ilahang better faces, better health. Health status nila was 10 times compared to the people who were eating the food of the Babylon. We sometimes claim to be Seventh-day Adventist. Not sometimes, but many times. Not many times, but at all times. We claim to be Seventh-day Adventist. But we don't testify to the people who are still in the dark regarding of our health principles. Manginom silang cola drinks, we also drink. Mangaon silang mga chicheria, we also eat. Wa sila ipili, mangaon sa restaurant, kung nagsagol-sagol ang mga luwag sa mga baboy o dili baboy ng mga pagkaon, we also do. Walay kalainan. Mauna nga ang katingad-an mga kaigsuonan, no, mo matingala, nga ang katawhan sa Dios health conscious, ang katawhan sa kalibutan dili. Pero ang katawhan sa Dios o ang katawhan sa kalibutan parihag balatian, diabetes, high blood, stroke, unsa pa, obesity, unsa pa, arthritis, pariho ra gyud, cancer, nephrological parenchymal disease, failure of the kidney. Pariho ra gyapon nga naman, you God's people are drinking the same soft drinks with them. You are drinking the same synthetic juice with these people of the Babylon. You eat the same meat with them. You eat the same roasted chicken with them. You eat the same lechon manok with them.
fried chicken with them. You eat the same. Walay kalainan mga kaigsunan. But Daniel stood for what was right. And he testified as a witness. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan, imong makitaan nga ang kinabuhi ni Daniel was, dili kay health conscious lang, he was a prayerful person. For 3 times na mainampuon siya. 3 times a day, nagamainampuon siya. Hangtod nga gibuhatan siya og trap sa iyang mga friends. Sa iyang mga kaubanang princess or prinsipe. Gibuhatan siya og trap mga kaigsunan until nga nalabay siya dito sa lungag sa leon. But he testified everything. He did not compromise. Kanang compromise mga kaigsunan, may ka nga don't compromise your faith. But what is compromise? Compromise mga kaigsunan, you want to yield what is better than what you want to get. That is compromise. Gusto nimong ihatag ang imuhang 1,000 kambyo sa piso. Mao na kompromiso. Kay gusto man kasi ang piso, gibuhian nimo 1,000. Mao na wa buhatan ni Daniel siyang pagtuo, mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa pagkamay ng puon ni Daniel, according to Daniel chapter 9 verses 33 to 19, he did an intercessory prayer for the people of Israel. Naghimo siya intercessory prayer. Kamu na nabasa din ang mga pinangga ko mga kaigsunan. Buti pasabot mga kaigsunan. Imong masabtan. Every Seventh-day Adventist institution, every Seventh-day Adventist member, every Seventh-day Adventist worker, don't forget, we are all like Daniel, who are exiled in the land of Babylon. We are all like Joseph, who are allowed by God to be exiled in the land of Egypt. We are here in this strange world. This is not our home. We are just all pilgrims here. So sama kang Daniel, sama kang Joseph, we have been exiled. This is not our place. Someday we'll be getting home. Mamauli na ta. While we are still here, our role is to be a missionary. Ang atong role, mga kaigsunan, is to become a missionary. We need to stand like a representative of God's love to this destroying or ruined world. Kalibutan nga naguba na mga pinangga ko mga kaigsunan. Now, sa pagka-missionary ni Daniel, ang iyahang kapital was his life's testimony. Ang iyang pag-witness, mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang iyang pag-witness which was opposed to the gods of the Babylon. Sa Daniel to, kabalo mo nga ang hari na problema sa damgo, kay way makatag-an siyang damgo. Hasta siya, nakalimot siya kung siyang damgo. Ang iyang mga astrologers, ang iyang mga salamangkero, mga Chaldeans, mga wise men, gyoy sulbad siyang problema. Busa, na-declare niya nga ipapatay ang tanang mga maalamon. Appeal si Daniel kay maalamon siya o ang iyang mga friends. Pero si Daniel, mga kaigsunan, iyang gidala pinagis pag-ampo. Ang iyang mga kaubanan, iyang gihangyo nga mag-inampuay sila, mag-ampo sila. Human sila mga pag-ampo, ang Dios nagpadayag kaniya sa usa ka panan-awon. Kung unsa ang gidamgo sari. And after that, he went to the king's palace. He went before the throne of the king and have testified that God has this great dominion over all earthly kingdoms, including the kingdom of Babylon. Iyang gitestify nga, oy, King Nebuchadnezzar, na ang among Diyos sa langit, labaw pa kay sa imong gingharian. Doon na siya plano nga, unsay may tabo sa unahan. Human gibat-bat ni Daniel may igala nga kinsa ang Babel, kinsa ang ulo nga bulawan, kinsa ang tumbaga, kinsa ang silver, kinsa ang tumbaga, sa mga bulawan, kinsa ang katong bakal, kinsa tong 10 divided kingdoms nga iron and clay. Human gi-explain ang bato nga mihapak, mibungkag sa tanang gingharian, ang bato nga mao ang Kristo nga magdala siyang gingharian, mukuyanap sa tibok kalibutan. Mga pinangga ko mga kaigsunan, you know what happened?
according to Daniel chapter 2 verse 47, human gyud og testify ni Daniel sa tanang mensahe sa Ginoo para kang King Nebuchadnezzar. Human niya na-deliver ang mensahe gadto kang King Nebuchadnezzar. Kabalo ka kung sa nahimo, mga kaigsunan? Verse 47, the king answered Daniel and said, truly your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal this secret. Ang rason nga nung nituo ang hari, mga kaigsunan, nga dili matinuhuon unta kay pagano, matud pa niya imong tinuod, uyon ko, matud pa niya, ng imong Diyos, labaw kay sa among mga Diyos. Ang imong Diyos may hari sa nang hari, o ang imong Diyos, Daniel, mao nagapadayag sa mga tinaguan, kay ikaw pod nagapadayag sa maong mga tinaguan. Sa ato pa, ang iyang pag-recognize, ang iyang pagpakaila sa Diyos, mga kaigsunan, gibase niya sa iyang nakita sa gibuhat ni Daniel. Ang taong wa kasabot og unsay Diyos, mga kaigsunan, si Daniel ang ni-explain pinaagi sa iyahang lifestyle, pinaagi sa iyahang attitude, sa iyang character, sa iyahang social life. Tanan gipakita ni Daniel ang iyahang becoming a true representative of God's kingdom. Mao si King Nebuchadnezzar, nakaila siya og unsa ang Dios sa langit, mga kaigsunan. Kabalo kang nitabo ni Daniel ito sa Babylon? Pagingon sa hari nga pamatyon ang tanan, Daniel had no choice. Kung dili sa mo testify, dili sa mo tindog to witness the message of God to King Nebuchadnezzar, patay, mga kaigsunan. There was only options. If you don't tell, you will die. If you will die, you do not tell. In the heathen land, mga kaigsunan, dito si Daniel, duha lang ang kapilian. Kung muwali ka, mabuhi ka, pero dili ka muwali, mamatay ka. Kana lang. Wa ba mo makasabot nga the same situation that we have now? If we will share daghang mga kalag nga maluwas, mga pinangga ko, mga kaigsunan. But if we don't, we will die together with the people whom we have rejected and neglected. We will perish together with them in the darkness of sin. I would like to tell you that. Dito sa kang Sadrak, Misak, Abednego, sa lain na po ng senaryo, sa chapter 3, verses 16, 18, 17, 18, 19. Dito sa dakong probinsya, sa Susan, sa dakong hawanan sa Dura, in the plain of Dura, in the province of Susan. Dito ang dakong buntaog nga gipabarog nga matudpan sa hari sa panahon nga mutingog ang mga musical instruments. You bow down to the graven image I set for you to worship. Pagtingog yun, hapa tanan, mga kaigsunan, only three didn't bow down. Sadrak, Misak, Abednego. Gilabay sa dito sudno, mga kaigsunan. Kabalo mo sa reaksyon ni King Nebuchadnezzar, oh, di ba tulora kataw atong gilabay? Nganong naupat naman na? Naglakaw-lakaw sa kalayo, sa taliwalas kalayo. Naupat naman na sila. Ugang ikaupat, sama sa dagway sa anak sa Diyos. Imagine that. Kinsa may nagpaila ni King Nebuchadnezzar kung say dagway sa anak sa Diyos? How come nga nagkaila siya nga naaday anak sa Diyos, Son of God, Son of Man, Jesus Christ? So who introduced the Son of Man to King Nebuchadnezzar? Of course, Daniel, Sadrak, Misak, Abednego, the exiled missionaries. Mao'y nagpaila og kinsa si Jesus Christ, mga pinangga kong mga kaigsunan. Brethren, for us, we live in this alien world. Kining kalibutan nga alien, mga kaigsunan, dinhita na muyo karon. Unsaon ka nato pagpaila si Kristo ngadto kanila, pinagi sa tong life.
Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsuonan, the last stand of Daniel to witness and testify about God's will and message was during the time of King Belshazzar. And King Darius and Cyrus were about to penetrate the kingdom of Babylon, pinagi sa pagpasimang sa suba sa Euphrates, paingon sa tubig sa suba sa Euphrates, paingon sa Tigris River, mga higala. Gisulong sila. Nakakita sila Hebrew word sa bungbong, mini, tikel o parsin. Nanay siya sa chapter 5 of Daniel. Wa sila kabalo kung si but pasabot. Na remember na si Daniel, gitawag, that was the last time that Daniel has testified and made the witnessing. Mini, tikel o parsin, thou hast been weighed, and you are found wanting, and your kingdom is divided and given into the Persian. Maunay kahulugan. Meaning, giproclaim ni Daniel ang judgment sa Ginoo para sa Babylon. Ato makitaan mga pinangga ko mga kaigsunan. Ma-imagine nato nga before adto, doon na mga pasidaan ang gihimo ni Daniel kanila. Kaya nga naman nga pag-abot dito mga kaigsunan, nakasabot man silang tanan, unsay but pasabot sa judgment sa Ginoo para sa katawhan sa Babylonia. Nasabtan dayon nila. Then, here they were. Cyrus and Darius went inside the Babylonian kingdom and seized over the kingdom. Mga pinangga ko mga kaigsunan, what happened? Dito na sa kingdom of Persia. Kang Cyrus na, kang Darius, naging harian. Si Daniel, kabalo ba kang himuan siya og trap. Nga doon na ipapirmahan nga walay lang simbahon for how many days? Walay lang ampuan, ang hari lang for how many days? Si Daniel, mga kaigsunan, nag-aampo gyapon siya despite that there was already the policy signed by the king. Magalis Daniel, wala mulaylo no, tungod sa policy. Grabe. Ang uban, makakitag policy nga signed by, kabalo mo, bisag unsa nga policy mga kaigsunan. Bisag kinsay mo implementar sa policy, basta supak sa balang kasulatan, ayaw ninyong tumana. Acts 5:29, we'd rather obey God than man, matulpas mga apostoles. Si Sister White, dito sa atuang church manual, gipasabot niya dito mga kaigsunan, nga if the policy ratified by the General Conference is not in accordance to the scriptures, do not obey it. Ayog tumana, basta supak sa balang kasulatan. Mao po rin nabutang sa utok ni Daniel. Pagkabalo niya nga kini supak ni sa kabubuton sa Dios, he did not obey the policy of the Persian kingdom. He went on praying until he was arrested and was executed by throwing Daniel into the pit, into the den of the lions. Pero kabalo ka, na question mark. Ngano nga ang hari nangutana siya, mga kaigsuonan, sa Daniel 6, versikulo 20, matod pa, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. Naghilak ang hari ngadto kan Daniel. And the king spake and said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver you from the lions? You see that nakaila si King Cyrus or King Darius or the Persian king, kaila siya that Daniel is a servant of the living God. Giklaro yun ni Cyrus nga hari ang imong Dios buhi samtang kining amoa sa Persia patay ang among Diyos. Ngano nakaila siya? Because of Daniel's existence in the Persian kingdom. Because of Daniel's rule executed in the Persian kingdom. Kung sa may rule ni Daniel dito, a missionary.
ang missionary mga kaigsunan. Kabalo ka, naga-change ang empire mga kaigsunan. Bisag kinsa nga mga gingharian. Ang gingharian nagkambyo-kambyo mga kaigsunan. Ang politika nagkausab-usab. Ang political leadership nagkausab-usab. Pero ang katawhan sa Ginoo, ang magwawali sa Ginoo, ang missionary sa Ginoo, would never change. Dili mausap. Will stand firm, strong, honest, and call sin by its right name. Di ba? Mao na labing tinuod mga kaigsunan. No matter what happens, God's people will never be changed. They are sealed by the power of the Holy Spirit. Sila pa mga kaigsunan ang muhimo sa pag-change sa mga katawhan sa ilang palibot. That is the epekto sa powerful missionary. Abi ninyo mga pinangga kong mga kaigsunan. Si Daniel dili kay igo lang siya nag-interpret sa mga vision sa hari ni King Nebuchadnezzar, ni King Belshazzar, sa nakit-an nga mga pananahon. Dili kay igo lang siya nag-interpret sa mga dreams sa uban. Siya mismo nakakita siya pananahon. Si Daniel mismo nakakita mga dreams. Nasabtan niya mga kaigsunan nga ang world superpowers gikan sa Babylon, wa pagani ang Medo-Persia, nakita na ni Daniel siyang pananahon. Although ang Medo-Persia naabtan pa niya mga kaigsunan, ang Gresya wa nakaabot si Daniel, pero nakita na niya siyang pananahon. Ang Roman Empire wa nakaabot si Daniel, pero nakita niya siyang pananahon. Sa Daniel 7, ang Roman power, ang papacy, ang little horn, wa na si Daniel dito mga kaigsunan. Sa Western Europe, sa 10 divided kingdoms, wa na si Daniel. Pero nakita na ni Daniel, nakita ni King Nebuchadnezzar, nakita ni Belshazzar, nakita ni Daniel, nakita ni Shadrach, Meshach, Abednego, ang tanang mahitabo. Hangtod sa atong kapanahonan karon mga kaigsunan, bisan pa ang conflict sa South China Sea, bisan pag ang conflict sa last days, bisan pag ang panagkabahin sa iglesia, bisan pag ang panagkabangi sa iglesia, panag-awayay sa mga kaigsuonan, nakita na sa mga misyonaryo sa Dios since in their times that it was revealed by God. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsuonan, si Daniel, ang iyang final goods iyang prophecy that all dominions, glory, and power shall be given to the Son of Man. Ihatag ito kaniya. Sa Daniel 7, versikulo 14, matod pa ni Daniel, then to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall never be destroyed. He meant for the Son of God, Jesus Christ. Paminawan ninyo. Sa 14 man to, atras na sa 13. Bantayan ninyo ha. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Sa Daniel 2 palang daan mga kaigsunan, gi-introduce na ang Son of Man in a form of the rock, nga mihapak sa larawan sa tanang gingharian na pulpog o ang maong rock, the kingdom of the rock, which Jesus Christ, maoy mikuyanap sa tibok kalibutan. Sa Daniel 2 palang daan, gi-introduce na ang Son of Man. Sa Daniel 3, mga kaigsunan, gi-confirm ang Son of Man. Pag-abot sa Daniel 7, mga kaigsunan, gi-prophesy, gi-declare na ni Daniel, ang Son of Man is going to come down and to establish His kingdom on earth that shall never be destroyed. Think it through, my dear brethren. The book of Daniel is a Christ-centered book. Ang pagmisyonaryo ni Daniel, mga kaigsunan, was a Christ-centered missionary work.
Na uban magwali mga kaigsunan. Dili nakakasabot og Christ-centered pa ba ang ilang pagmensahe mga kaigsunan? We can be a missionary by witnessing and by preaching. When we preach, we proclaim the words of God. When we witness, we testify in our lives the words of God. Sa Matthew chapter 24, verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and a witness unto all nations, then the end shall come. But ipasabot mga kaigsunan, there are two things to be done in order to let the end to happen in our time today. Preach the kingdom, preach the gospel of the kingdom, and be a witness unto all nations. Sa atong pag-preach, let it be a Christ-centered preaching. Sa atong pagkinabuhi, sa atong witnessing mga kaigsunan, let it be also a Christ-centered witnessing. The gospel is to be preached, yes, of course. Preach into all the world, yes. And that is the only way. When we preach and we witness, that's the only way that Jesus will return very soon in our time today. And when He comes again, He will abolish all the earthly kingdoms. Sabi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, dili kay si Daniel lang ang na-exile. Ang atong lesson naghisgot og exiles as missionaries. Plural. Daghan pang mga missionaries nga na-exile. Sa Babylonia pa lang, during the time of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Upat na sila kabuok. Pero I would like to tell you mga kaigsunan, Moses also experienced exilement to Egypt. And then he testified. Kinsa pa man, si Joseph was sold to the Ishmaelites, and the same was also sold to the Egyptians. He was exiled for a purpose to become a missionary. Esther in the kingdom of Persia was exiled and became a missionary. Silang duha mga kaigsuunan, lahi-lahi sila og mga pamaagi sa pagtestify. Binabay ang kang Esther, linalaki ang kang Daniel. Atong tanawon mga pinangga ko mga kaigsuunan. Si Esther mga kaigsuunan, wala magpaila nga Hebrehanon hangtod nga gitawag siya og nagpaila na gyud siya nga siya usa ka Hebrehanon. Sa kang Daniel, open kay siya, I am a Hebrew man. So lahi-lahi mga kaigsunan. Binabay, linalaki. Si Esther mga kaigsunan, iya lang yung gihipos ang iyang relihiyon para lang yun siyang kaugalingon mga kaigsunan until nga napugos siya nga iyang ipahibalo ang iyang pagtuo mga kaigsunan. Wagin sa magsaba-saba primero. Hangtod diabot ang panahon nga iyang gitestify ang iyang pagtuo. Si Daniel mga kaigsunan, iya day yung pag chapter 1 palang daan verse 8, up dili ko mukaon anak kay ako nagbantay ko sa akong panglawas nga isip templo sa akong Ginoo. Di ko mukaon anang mga pagkaonan na. Gi-open gyud ni Daniel mga kaigsunan, giprangka gyud niya og unsang iyahang baruganan when it comes to religious matter. Linalaki, binabay mga kaigsunan. Sunod si Esther, God protected her and her family. Bisan pag-ingon adto ang sistema ni Esther mga kaigsunan nga og di mabutang sa pugos nga sirkumstansya, dili muwali, giproteksyonan gihapon sa Ginoo si Esther ug ang iyang pamilya. Si Daniel, open kayo. Iyag yung pahibalotanan ug sa iyang pagtulunan, ug sa iyang baruganan. God protected him and his friends. The same protection, the same God nga naghatag kanila.
Sunod si Esther, mga kaigsunan, witnessed in high places to save her life and along with her peoples. Ni-testify si Esther dito. Ang purpose para maluwas siya. Di siya ma-appeal sa genocide against the Jewish people, including luwason niya ang makatawan sa Judea o sa Israel. Si Daniel the same, nag-testify siya aron pagluwas siyang kinabuhi og sa mga katawhan sa Israel. Sunod, si Esther helped establish his religious freedom and the right to self-defense of a religious minority. The same with Daniel. Daniel indirectly influenced King Cyrus to allow exiled Hebrews to rebuild the Jerusalem temple. Usay mga kaigsunan manggod ba? Manaway ta ng mga magwawali nga open bitaw kayo, prangka kayo. Kanang prangka kayo nagwali na, pasiglutuso natin, masandilo na nag-ahat. Nyato na libak-libakon. Mas gusto tatong binabay nga, hilom lang, sikrito lang nga pagwali. Pero ay mo kalimot ha, pariho gipanalanginan sa Ginoo. Pariho. Lahi-lahi nga nagwalis may balita, lahi-lahi nga pagkasaksi, pero parihong giproteksyonan sa Ginoo. Lahi-lahi ang approach. Ang LCM o ang organized work, lahi-lahi ang approach, but the same message, the same gospel proclaimed. Lahi-lahi ang approach, mga kaigsunan. Lahi-lahi og magwawali. Lahi-lahi og mga katawhan nga mga financial support, mga kaigsunan. Pero maorang Diyos sa langit nga nagpanalangin sa LCM o sa organized work. Maorang nga Diyos ang nagproteher sa LCM, FM o sa Hope Radio. Maorang nga Diyos na nagpanalangin o nagproteher. Maorang katawhan Hudiyo gihapon ang giproteksyonan, ang gialagaran ni Esther, mga kaigsunan. Hudiyo katawhan sa Israel gihapon ang gialagaran ni Daniel, mga kaigsunan. Pariho. The same people ang nagsupport sa layman's work sa LCM-FM, LCM, Loud Cry Ministries. The same people who supported the ministry of the organized work. Pariho, mga kaigsunan. The same God na nagtabang sa paong pag-suportar kanila. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, the whole world is open for our evangelism. And we need to start in our family, in our barangay, in our community, in every quarter of our life. We need to start the sharing of faith, preaching the ministry, the gospel as a missionary. Si Sister White, mga pinangga ko, mga kaigsunan, sa Adventist homepage 484, matod pa niya, multitudes will be called to a wider ministry. The whole world is opening to the gospel. From every quarter of this world of ours comes the cry of sin-stricken hearts for a knowledge of the God of love. It rests with us who have received the knowledge, with our children, to whom we may impart it to answer their cry. To every household and every school, to every parent, teacher, and child, upon whom has shone the light of the gospel, comes at this crisis the question put to Esther, the queen of the momentous crisis in Israel's history. Who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?
katahong sa puloy anan nga malipayon tungod sa gumang nga nagungko sa magtiayon. Kayang Diyos nagandum sa puloy anan malipayon ug sa pag-alagad matinud anon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Bana ug asawa mag-inunungay bisan sa kapipos ug kahamugaway. Mga anak ato gayong giyahan sa pagsubay sa kamatuoran. Kayang Diyos nagandum sa puloy anang malipayon ug sa pag-alagad matinud anon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Bisan moabot ang daghang pagsulay, magpabilin nga malikon ang panimalay. Pagsalig kang Kristo gikinahanglan aron mangkon ng kadaugan. Kayang Diyos nagandum sa puloy anang malipayon ug sa pag-alagad matinud anon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Alang sa mga matinumanon. Alang sa mga matinumanon. Mga kaigsunan, mag-ampot ta. Dalaygon og bala na mo nga Dios nikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo nga ikaw nagapanalangin. Salamat kayo sa mensahe sa paghatag og kadasig kanamong tanan. O Dios, ikaw magauban sa tanan nga mga nagahimog missionary work, dili lamang sa pagwali kundi sa pagkinabuhi usab aron madali pagkahuman ang buhat. Ikaw magapanalangin sa bisan unsa nga paagi sa pagwali Ginoong Dios. Sama sa imong pagpanalangin karon sa mga layman's approach of missionary work o sa elite groups or organized work, missionary work, imong panalanginan. Usahon mo kaming tanan Ginoo ug ang kalibutan nga nasa kangitngitan maandam sa imuhang pagbalik ug sila usab makauban, makahimo nga makauban kanamong tanan sa gingharian sa malangit hangtod sa walay katapusan. Ayaw kalimtin ta ng mga donors, mga sponsors ini nga program. Panalangini ang tanang nagdumala sa LCM, labi na sa LCMBN ug ang mga nagapaluyo ug ang tanang mga magbubuhat sa organized work sa Seventh Adventist Church worldwide. Panalangini usab. Kining tanan among gitugyan kanimo gilaman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesus Kristo nga among maluluwas. Amen.